So, yun. Partner. Partner na tayo. Ayun, partner. So, wala po si Gebo ngayon, mga business, kaya dalawa lang kami. Dalawa lang muna kami. Bagong lahat, magandang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kabisnes namin, mga minamahal. At Yes yan, po. eto na naman kami. The Big Bib! The Big Bib! Kulang kami ngayon. Ako po. Kasi si Kuya Bong ay umuwi na ba si Kuya Bong? Medyo nagpaalam ng maaga kasi meron atang gagawin. So, Apo. syempre, pinayagan niya ni Kuya. May papaayos ata sa bike? Yes po. May papaayos. So, ayan. Ngayon nga, nandito ulit kami para syempre, gaya ng lagi namin ginagawa, ito ay aming pag-i-interview sa aming mga kasamahan sa circulate dito sa Ka-Business Family, kung saan ito ay on the spot interview. On the spot interview po. Yan, on the spot interview at walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy. Real talk po ito, mga business. Walang halong kaplastika. Real talk. Real talk kung real talk. Yes po. At syempre, tatalakayan namin ngayon, syempre, sa mga napapanahong pangyayari Yes po. dito sa Ka-Business Family, kung saan ay aming tatalakayin ang mga bagay-bagay na kung saan pwede nating kapulutan ng aral at syempre mabigyan din ng idea yung mga ka-business nating minamahal. At sino ba, partner, ang ating kakausapin ngayon? Ang ano ko ngayon ni si Jojo. Okay. Kasi yun yung kumbaga yun yung mainit-init ngayon. Mainit-init niya. So, yan yung mga gusto natin. Pag-uusapan. Pag-uusapan. So, ito yung susundutan namin ngayon. Ito talagang wala pong script. Apo. Walang scripted, hindi po scripted. Ito ay pawang katotohanan lamang at kung ano yung lumabas sa aming bibig na itatanong at kung ano yung lumabas sa kanilang bibig na isasagot, ayun na po yun. Wala po kaming tatanggalin. Ito ay para malaman natin kung ano yung talaga yung nasa loob nila. Yes po. Tsaka yung ano po namin, yung mga katanungan namin na medyo hindi nila kayang sagutin, nasa kanila naman po yun. Re-respituhin po namin kung sasagutin nila o hindi. Pero sana sagutin para sa kapakanan din ng ating mga yes po. manonood. Ayan. So tatawagin na ba natin? O ano ko na? Text ko na. Siguro mga business tawagin namin Tawagin natin. At saan ba si Junjun pala? walang iba kundi si Junjun. So hanapin natin muna. Nasa labas po. Nandyan kanina eh. Nasa kusina. Oo. So tawagin na natin. Dito ka na, partner, ako natatawag. Tapos ano gagawin ko sa kanila? Ay mga business, bati lang. Sabi mo muna, pwede mong batiin ang ating mga, baka meron kang gustong i-shoutout. Shoutout mo muna. Mga ka-business, ako muna ay medyo lilihis ba? Alright. Lilihis at tatawagin ko ang ating kakapanayamin. Yun. Mabilis lang ha kasi. Mabilis lang. Shoutout Ay mga business, shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta po sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, and syempre Papa Dins TV. And wag po natin kalimutan suportahan si Thinking Body. Alright, thank you po sa walang sawang suporta niyo po. God bless po sa ating lahat. Alright. Hindi naman. Bilis Siyempre ang ating panauhing ating kakapanayamin ay walang iba kundi si Junjun! Palakpakan naman natin. Tarang. Usap ka siguro doon pag madali tayo. Hindi, ito lang ay syempre, Jun, handa ka na ba sa aming Real Talk session, segment pala? Real talk talaga? Real talk. Oo, real talk lang. Real Talk na tayo. Pawang katotohanan lamang. Yan. Kinakabahan ako Gusto ko na sabihin. Ako ba ako na magtatanong? O ikaw? Baka gusto natin kamustahin muna siya. Ay, kumusta pala? Magpakilala ka muna sa mga business. Sa mga hindi nakakilala sa'yo. Hello po mga ka-business, ako po si Junjun, also known as M2. Yes, ng 3Ms. Ikaw ay asawa ni? By Papaya. Yan. Yan po mga business sa mga bago pa lang sa Ka-Business Official, Ka-Business Family. Siya po si Junjun, asawa ni Bay Papaya. Asan si Bay? Si Bay Papaya ay Nagpapahinog. Ay, shout out! Dalat bay! Peace tayo kapatid. At isasalang lang namin ang iyong pinakamamahal na
Baby Labs. Oh. Baby Labs na tawagan niya ni Junjun. Ay, ni Junjun, di ba? Anong tawagan niya? Gang. Ano ibig sabihin ng gang? Parang makikipag... Ginanggang. Joke. Kasi Ang pagkakalam ko ng gang, parang palangga, gano'n. Parang ganun. Kasi sa Bisaya kasi parang nauso yung gang eh. Kasi dito sa Maynila, pag gang, iba yan. Samahan niya ng mga gang. Gangster? Ano yung gangster? Tapos Gangsta. nung nagpakasal na kami, naging pang. So parang panggang. Pang. O gapang. So, ayun. Salamat. At pinapasaya lang natin sa partner. So, Pinakabahan ako eh. ready ka na ba? Hindi, mag-ano ka lang naman dito eh. Mag-real talk ka lang naman eh. Real talk Ba't ka lang din, kakabahan? sabi ko. Sanay ka naman na sa ganyan. Ayan, nag-umpisa na tanong Diba? ng partner. Ganun talaga tayo, ganun talaga. Siyempre. Kasi Walang isa... ano. Sige. Walang sugar coating na tatawag. Wala yung magandang salita. Kung ano yung nasa loob mo, sige. Ganun tayo. Ganun ang segment namin kung ano yung nasa isip mo at gusto mong sabihin na hindi mo masabi-sabi kasi baka may masaktan. Diba? Real talk. Sige, real talkin natin. Alright. Baka bukas wala na trabaho dito. Partner, paano ba yan? Saluhin mo ko, partner. Oo, siyempre. Ikaw na, unang magtanong. Sige. Yun, kasi nababanggit natin si Bay. Siyempre, maano si Bay, tawag na ito, ano siya eh, tawag na ito, palakwento. Kumbaga, pagka makwento, siyempre, buhat na buhat. Diba? Tama. Ayun ba yung John, yung mga kwento ni Bay, may katotohanan ba na? Malakas ba rin? Malakas? Oo. Malakas? Siyempre, Anong klaseng malakas? Malakas sa... O malakas ba siya o malakas lang sa kwento? Pagdating sa ano? Ano? Real talk. Oh. Malakas. Malakas siya? Shoutout, bye. Ngayon, saludo na ako sa iyo kasi pinatunayan ni Junjun na malakas ka nga talaga. Alright? Ako naman. Ano? Jun, real talk. Marami akong nababasa at gusto ko rin malaman, maharot ka ba talaga? Maharot? Hindi, maharot sa lalaki. Yan, para specific. Hindi ko rin masabi kasi kasi talaga ako yung parang clingy. Mababae man o malalaki. So maharot ka nga. Siguro. Yung bang pagiging clingy, maharot na yan? Ano yung clingy? Yung bang... Maano siya, malambing. Oo. Ganun. Opo. Kasi... kasi napapansin ko rin naman ganun. Malambing ka din sa akin minsan. Hindi, po talaga ako. Yun bang clingy, makwento. Madaldal. Yung Pero ganun. real talk yun. Maharot ka o hindi? Siguro kasi Oo, hindi. siguro babae at lalaki yun. Sige. Okay. Sa babae sa lalaki. Mapababae, mapa sa lalaki, maharot talaga si Junjun. Ganyan talaga si Junjun. Oo, yan yung ano niya. Nagkipagabulan. Nakipaghabulan, nakipaghampasan. Yun. Diba? So, Eto John, sa akin. Di ba, kasi mahilig ka magbasa ng mga comment. Di rin may iwasan, lahat naman tayo may basher. Opo. Diba? Walang exempted sa atin. Pagka nakakabasa ka ba ng patungkol sa'yo na para bang, kumbaga parang inaapa ka na yung pagkatao mo, minsan ba naiisip mo na, tawag na ito, mabwisit sa mga nagko-comment na gano'n? Yung totoo? yung real talk. Dito, ngayon mo ilabas. Napubisit syempre. Hindi naman maiiwasan yan eh. Yung mga ganung honestly, dati talaga, nung bago pa lang ako dito, pag nagbabasa ako ng comment, tapos, yun nga, yung minsan kasi may mga comments na, below the belt na talaga. Yung grabe makapag-judge ng tao. Umiiyak ako talaga, grabe, umiiyak ako. First time namin napunta ni Bay dito, ang dati napapansin nila is yung the way nga ng pananamit ko. Yun. Umiyak lang ako, tapos, syempre masakit. Gusto kong replyan talaga. Pero, naisip ko, ano naman mapapala ako kung pagre-replyan kong mga to, di ba? Kahit naman i-depensa ko yung sarili ko, wala eh. Tapos na nila akong i-judge, yun. Tsaka talaga, sa ngayon naman, yung mga nababasa kong comments, ang ginagawa ko na lang, parang ginagawa kong motivation siguro para
siguro baguhin yung, kasi may mga, di ba may mga comments na, yung ano nga ba yung tinatawag doon ni Kuya, yung constructive criticism, yun, ginagawa ko na lang sigurong way yun para siguro paunti-unti mabago din yung sarili ko. Pero yung mga bash talaga na below the belt, nabubisit talaga ako. Gusto kong replyan pero sabi ko, bahala na kayo sa buhay nyo. At hindi nyo naman ako kilala ng personal. Sa ano lang nyo naman ako nakikilala. Ang importante sa akin yung mga taong nakapaligid sa akin, lalo na yung mga maging mga kaibigan ko, yung mga best friend ko, yung mga totoong mga nakakakilala sa akin, hindi ako ginajudge. Yun yung importante sa akin. Talagang medyo lumalalim ang mga sagot ng ating panauhin. Panauhin na kakapanayamin. Pero ito, nagsisimula pa lang kami. Madami pa. Mas marami pa ang mga itatanong namin sa'yo. Tatanong ulit ako. June, totoo ba at bakit mahilig ka ba talaga sa mga maiksing damit? At bakit mo isinusuot ang mga yun? Yung totoo? Oo. Yung totoo. Oo. Bakit mo sinusuot? Doon ako komportable eh. Komportable ka doon sa ako maiksing komportable. damit? Hindi talaga ako mahilig mag-pants kasi nangangati talaga ako. Yung legs ko nangangati hanggang dito yan sa nangangati talaga ako. Tapos parang nakasanayan ko since dalaga pa kasi ako, ganun ako magsuot. Although, yung papa ko nagagalit, minsan yung tita ko, pag nakasuot nga ako ng maiksi, tapos kasi nagtatrabaho yun dati sa munisipyo, pupunta ako doon, naka-short, gano'n nagagalit. So, ibig sabihin, matigas talaga ulo? Oo, matigas ang ulo ko. Ito yun. Kasi wala namang ulo na malaki. Ikaw, partner, baka may tanong ka? Ayon sa akin, kasi nung mga nakaraan na di ba, mainit pa ngayon, yung prank. Oo. Siyempre, ang dami mong basher doon eh. Nung una, nung hindi pa nalalaman na prank nga yun. Siyempre, part 1, part 2, part 3. Siyempre, nagbabasa ka ng comment doon eh. Puro ikaw, puro laman ng bash, ikaw. Ni minsan ba, naisip mo na mainis kay ka-business? Kasi, siyempre, laman ka ng bash eh. Laman ka ng comment section eh. Naisip mo ba na ano ba to si Kuya? Ba't ba kasi nagawa yung ganito? Bakit ganito yung naisip mo ba na mainis kay ka-business? Yung totoo? Yung totoo, real talk nga, real talk. Ito tayo lahat dito, totoo. Hindi ako nabasa ang comments eh. Oo. Kasi alam ko, matatagtad ako ng bash. Pag binasa ko kasi, baka mawala lang ako sa sa Earth. Hindi, may pagkakataon naman na siyempre kahit hindi ka mag pero si Bay kasi nagbabasa din. Diba, hindi ka nagbabasa ng comment doon para hindi mo makita kung sino nagbabash sa'yo. Siyempre may mga pagkakataon na yung mga kasamahan mo rito nagsasabi, Jun, laman ka ng comment section na. O nasa isip mo, nagagalit na, naiinis ka ba sa Hindi na, kasi na-immune na ako sa bashers. Yung totoo, na-immune na ako. Totoo yun? Oo, na-immune na. Okay. Totoo naman. At saka, ang ko lang kasi doon, bakit kasi nag-judge agad sila may part 1, may part 2, may part 3. Hindi kasi nila pinanood eh. Nainis na sila kila ate, kila Nika, kila kuya, sa inyo, yung mga ganun. Dapat kasi pinanood nyo muna yung buong part. Kasi nga diba nakita nyo naman, part 1, wala namang, diba may tutuloy pa nakalagay. So ibig sabihin may part 2 yun, may kasunod, may part 3. Hanggang sa last part. Kaso yung iba, judge na agad. Hindi man lang ba naisip na, may pa to, may kasunod pa to, ganyan. Wala, nag-judge na sila eh. Mga judgmental eh. Judgmental sabi ko. So, June, tanong ko ulit sa'yo. Before gawin yung prank, alam mo naman yun, di ba? So, sa napag-usapan, syempre, yun nga yung napili mong maging topic. Opo. Na ganun yung lalabas na sitwasyon na sa'yo ay magiging ganun yung pagkakakilala nila sa'yo. At alam ng iba na mga kabisnes natin na meron kang nakaraan at pwedeng mag-trigger yun para bumalik na naman yung mga talagang galit na galit sa'yo. Ayoko dyan kay Junjun. Di ba? Ano yung naisip mo o meron ka bang pagsisisi o meron ka bang ngayong nangyari sa'yo ulit at nakita naman natin na talagang may mga bashers ka ulit na lumabas. Ngayon ba meron ka bang
sabi nga niya, may galit ka kay Kuya Kabisnes sa Kabisnes Family or ito ba'y meron ka bang pagsisisi na nararamdaman ngayon? Kasi nga, ayan na naman yung issue na nag-trigger na naman sa iyong past. Ano? Honestly, hindi ako nainis kasi wala namang silang kinalaman dun eh. Ako naman nag-isip kasi noon. Yun yung parang naisip ko na way or parang naisip ko na maging topic kasi nga nangyari. Para naman kasi sa akin, yung past naman na yun, although may natutunan talaga ako, malaking leksyon yun sa akin. Nagagawa na kasi namin tawanan ni Bay, yung hindi na ba namin nababanggit. Naka-move on na kasi ako. Although yung iba siguro baka hindi pa naka-move on, pero kami ni Bay kasi naka-move on na kami. Kaya parang sa akin, wala na yung ganun eh. Bali, yun lang talaga naisip ko na topic. Kasi yun yung pinakamatinding di ba? Yun yung pinakamatinding nagawa ko dito sa ka-business na alam kong kapanipaniwala. Di ba? Pero, walang kinalaman kasi sila dun eh. Sarili ko pong desisyon yun. Hindi ko nga inopen sa kanila yun. Yung ganong Alam ko naman na hindi naman totoo na nasaktan ako noon sa scandal kasi totoo yun eh. Di ba? Pero, ang sa akin kasi talaga, sarili ko po talagang desisyon yun mga ka-business. Wala pong kinalaman sila, doon, sila kuya. Ko yun eh, yun lang yung lumabas sa sa utak ko, para siguro mapaniwala talaga si Bulnok na prank yun. Pero walang pagsisisi sa loob wala. Na Totoo, wala. Hindi ka nasaktan? Hindi naman. Kasi nakamove on na nga kasi ako, kuya. Hindi kasi nakikita natin yung mga comments, may mga bago, although meron dati baka nabuhay ulit or may mga bagong numbers sa'yo. Parang sila, ano ba yung mga pinagsasabi ni Junjun? Babalikan niyo yung ano ba yun? Hindi mo ba naisip na Naisip naman, kaso nga lang, gaya nga na sinabi ko, marami nga nagmamahal na sa akin eh. 'Di ba? Yun din yung sigurong magandang dun. Naidulot siguro, 'di ba? Marami nang nagmamahal sa akin. At saka isa pa po kasi hindi naman sa kung sinasabi niyo kung nasasaktan pa ba ako dun sa hindi na. Kasi gaya nga na sinabi ko kanina, immune na ako sa bash. Immune na ako dun. Yung parang, kung dati iniiyakan ko, naiinis ako, gusto kong pagre-reply, ngayon baliwala na sa akin. Except dun po sa mga nagko-comment lang na, Junjun, dapat baguhin mo yung ganyan, ganon. Yun, nakikinig naman ako dun, naman ako dun, natatouch pa nga ako eh. At saka, napapasalamat ako dun sa mga taong concerned din, na akala siguro nila nababa yung moral ko dahil sa, yun nga, dahil dun sa prank na yun. Pero, hindi po eh. Parang sa sarili ko napatunayan ko, ay magaling pala akong actress, joke. Pero Jun ito, ipapaintindi ko sa'yo Opo. Sa realidad ng prank na yun, kasi nga, sa part namin, sa technicalities, talagang may pagkukulang din kami. Pero sa reality talaga, nandun talaga yung kaisipan ng mga viewers na talagang ikaw ay parang ano ba to? Real talk na tayo. Ano ba to? Si Junjun, di ba? Yung tingin sa'yo, ang landi naman. Bakit niya ginanito si Burnok? Bakit niya pinatulan si Burnok kung ano, di ba? Kung totoo, kung totoo. Ganun kasi yung naging sa'yo, tingin talaga sa'yo. Realidad yan kasi mula nung hindi pa lumalabas yung part 4, di ba? Part more. Madami pang part. Hindi, so, hindi ka ba nasaktan talaga doon? Yung totoo. Hindi nga kasi, kuya. Pero kung mapapayak kita ngayon, payakin mo. Saktan ka. Hindi ka talaga nasaktan Hindi ka na naman. parang sinabi So, talaga sa'yo. immune talaga siya. Ay nako, hindi naman ako bibigyan ng 1 kilong bigas ng mga bashers na yan eh. Bagay. Di ba? Magaling. Tsaka hindi na. Hindi ka na nasasaktan. Hindi ka nasasaktan. Sasaktan siguro kung iwan ako ni Vido. Ang galing. Pero ang ganda, sobrang malaman yung sinabi niya na
yung mga basher. Ito po ay tumatalakay lang, kung hindi ako nagkakamali, yung ibig mo sabihin ay tumatalakay lang doon sa mga nambabash sa'yo. Na hindi naman ako binigyan o bibigyan yan ng kahit isang kilong bigas. Di ba? So, ano ang magiging kumbaga, pakinabang ko kung papansinin ko pa sila. Di ba? Parang ganun yung gusto niya. Parang wala naman akong mapapala dyan. Diba? Hindi na sila nakakatulong sa akin eh. At saka isa pa, ibang Junjun na nga ako ngayon eh. Uy! Ano ka na? Jinjin? Jinjin. Diba, ibang Junjun na to. Mabait na po ako. Lumalayo nga ako. Malapit ka sa akin. Lumalayo nga ako kay Kuya, no? Malayo na po ako mga ka-business. Malayo ka na. Tanong ka pa, yung... Hindi, kasi syempre, yun nga mga ka-business. Kasi ito si Junjun talaga. Ito ang umaani talaga. Diyan pasensya na ha. Kasi real talk lang naman talaga. Minsan ba pagka yung kasamaan mong Ems, di ba? Minsan napupuri sila tapos ikaw nata-down. Minsan ba naisip mo na ano ba yan? Bakit palagi na lang silang napapansin? Pagdating sa akin, ako, parang dinadown, tapos yung iba, parang gano'n. Ano bang pakiramdam mo ng gano'n? Nung una talaga, nasasaktan ako. Bakit gano'n, di ba? Pero, ngayon naman, parang natatanggap ko na eh. At saka, alam ko naman sa sarili ko na, bakit ba kailangan i-compare pa ako eh? Alam ko naman may sarili akong kakayahan. Iba-iba naman kasi kami ng kakayahan eh. So bakit kailangan pang i-compare? Alam ko sa sarili ko na kaya ko, alam ko rin sa sarili ko na kaya nila. So, bakit ko pa kayo papansinin, di ba? Bahala kayo kung i-down nyo ako ng i-down, basta ako tumataas ko na tumataas. Ang galing, ang galing. Kasi yung motivation niya, yung kanyang ibig sabihin habang binabash siya naman umaangat ng umaangat. Kumbaga parang parang saranggola pala si Junjun. Habang hinihila mo pababa, siya naman pataas ng pataas. Yes. Tumataas na ba ako? Hindi naman yan. Mabalik tayo dun sa, syempre, sa isa rin sa napupuna sa'yo, yung panonood ni Thinking Body. Sabi mo, hindi ka mahilig sa... Bakit kung hindi ka sanay sa mahaba na damit, bakit yan yung suot mo ngayon? Bakit? Kasi, gaya nga sinabi ko kanina, di ba? Nagbabasa din ako ng comments. Di ba? Siyempre, gusto ko rin ito talaga eh. Gusto ko lang magbigay din ng respeto kila ate, kila kuya. Yun yung isa sa pinaka-main na ko talaga. Gusto kong respeto sila ate, sila kuya, ang buong family ka-business. Kasi nga, siyempre, pag binasya ko, sino ba unang masasaktan? Hindi lang ako, kundi sila siyempre, di ba? Kaya, yun, gusto ko magsuot ng ganito. Ayoko na ng may yung mga crop tops ko, pinamigay ko na yung iba. Wait. Oo. Bakit gusto mo? Hindi, kasi nanginayang ako eh. Gusto ko sa'yo na hindi. Totoo po talaga mga ka-business. Gusto kong yung ganito kong pagsusuot bilang respeto po kila ate, kila kuya sa buong family ka-business. Siyempre, doon na din sa mga concerned sa akin yon. Sa mga viewers na concerned sa akin na siyempre, tama naman din sila eh. Mga lalaki kasi kasama namin dito. Maraming lalaki, hindi lang pala maraming lalaki mga kasama namin dito. Pagka nagkasuot ako ng short, maikli-ikli. Baka nga naman, charot. Yan po mga ka-business, respeto ko lang po. Respeto. Tsaka, nasasanay na po kasi din ako magsuot ng ganito. Hindi na po ako sanay mag-shirt. Short. Arbor. Pero kasi, ang katotohanan kasi, siyempre nandito tayo sa Ka-Business Family. Kahit sino man sa atin, sa miyembro ng Ka-Business Family, ay yung galaw natin, gawin natin magsalita, pananamit, sumasalamin yun kung ano sila kuya. Kasi nakikita sila yung isa sa mga nangangaral sa atin, nagtuturo sa atin ng kagandahan kung paano mamuhay ng maayos, di ba? So, siguro yung mga nambabash or nagbibigay sa'yo ng mga suggestion nila, meron din silang karapatan na sawayin ka din talaga. Tama naman yun. Concern. Kasi nga, concern din sila sa Ka-Business Family kasi nga, syempre,
ikaw sumasalamin ka sa ka-business family. Pero ayaw mo talaga ng maiksi. Maiksing damit. Nagsusot pa ako ng maiksi pag natutulog kami ni Bay. Pag natutulog. Opo. Tama naman. Basta kasama si Bay kahit walang maiksing o kahit walang mahabang damit. Ano bang tinatawa mo? Kahit walang mahabang damit, kahit maiksing damit lang, okay. Oo. Basta kasama mo. Doon na lang, kay Bay na lang. Bakit hindi ka nagalit kay Kuya? Si Kuya ang dahilan. Napakagandang tanong. Bakit hindi ako nagalit? Na nabash ako? Ganon? Ba't naman ako magagalit? Sariling desisyon ko naman yung topic na yun eh. Di ba? Okay, totoo nga naman. Ano naman kinalaman nila dun? Wala naman, kahit kayo, wala kayong kinalaman dun. Sariling desisyon ko po yun. Sariling ng utak ko yun. Siya ang dahilan eh. Di ba? Hindi rin. Hindi, kasi nagbigay lang naman si Kuya ng parang guide, di ba? Or instruction na, yun nga, para patungkol sa prank na yon. Pero hindi naman nagbigay si Kuya ng, yung parang nagbigay lang siya ng idea nga para sa prank na yun. Pero, hindi nga kasi tawag dito, hindi, sorry mo. Malaman. Yun. Hindi. Kasi basta gaya nga ng sinabi ko, sariling ko po yun, sariling desisyon ko po yun. Hindi kasi di ba? Siya ang dahilan kung bakit ka nabash, di ba? Di ba sa iyo na suntukin ko kaya? Wow! Suntukin talaga. Sa liit ko to, susuntukin ko kaya hindi po mga ka-business, hindi po ako gano'n. At saka, hindi po talaga ako nagalit kina Kuya. Hindi mo kaya. Sa liit ko pa naman to, hindi po mga ka-business. Kung iisipin naman kasi prank nga, di ba? So, bakit naman ako magagalit? Hindi kasi nabash ka nga, di ba? Ay, wala Nang naman. dahil dun sa prank na yun, ang dami mong naging bashers. Nakilala ka dun. Sumikat ako. Ba't ako nagalit? Sumikat ako, di ba? Sa bagay. Sumikat ako, tsaka, Sige. tsaka kasi Kuya doon ko nakita na, marami din pala nagmamasakin. Doon sa last part, yun. Isa yun sa magandang din po mga ka-business. Ba't ba ang kulit mo kasi, Intoy? Di naman, kasi ano lang kasi yun eh, syempre, para malaman din natin kung ano ba talaga naging damdamin niya nung mga panahong umaani siya ng basher. Para syempre, pag kami naman ang binash, alam namin kasi may natutunan kami sa iyo eh. Diba? Hindi, ang siguro, matuto na lang siguro tayong maging immune system. Turok anesthesia? So, ano yung sa tingin mo natutunan mong aral sa pangyayaring ito? Sa nagawa mong ganyan? Sa prank? Oo. Or dun sa past? Sa lahat na, general na natin. Paulit-ulit ka, Intoy. Ikaw yata may plano na suntukin si Kuya eh. Parang may... Malaki ko pa naman, Toy. Hindi ko kaya yung Kuya, promise. Suntok. Kaya pala pag mayakap ka. May laman. Hindi ko kaya suntukin si Kuya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi Lalaban. dumating ako dito Alam mo, lalaban din. Hindi Sige. Dumating ako dito sa, share ko na lang din. Dumating ako dito sa ka-business family, parang walang alam. Diba? Makikita nyo naman sa mga unang video nung unang pagdating ko rito. Halos hindi nakikipag-participate sa mga vlog, kung makikita nyo yun. Pero siya ang nagano sa akin na para matuto kung paano sumabay sa mga kasamahan ko nga dito. And syempre, di ko kayang gawin yon kasi syempre siya din ang nakatulong sa akin kasi doon nga palagi kong sinasabi na kung wala ang ka-business family, walang intoy kayo na makikilala, walang maitim kayo yun. may kalalagyan ako kung hindi ko Kaya mo yan, Toy. Kaya mo yan. Kaya mo yan. May kalalagyan ako pagka pumatol ako kay Kuya. Pumatol, hindi. Pagka... Sinuntok?
Kay kuya. Saan ka lalagyan mo? Hospital. Oh, Kung hindi, Kung hindi, hospital o. cemetery. Cemetery. Hindi kasi iba yan si kuya. Hindi mo pwedeng ano yan. Hindi mo pwedeng ganun-ganunin lang na... Hindi mo pwedeng i-prank, ano? Hindi. Kaya mo naman iparang si kuya kasi... subukan mo nga to ay. Hindi. Huwag ako. Hindi mo siya pwedeng pakitaan ng tawag dito, medyo alanganin ka. Iba-block ka na, no? Kasi bibigyan ka talaga. Kuya, pahingi. Ibigyan ka talaga. Oo, kuya. Ay, kuya. Partner, may tanong ka pa ba? Parang Ikaw. nabaliktad tayo. Tayo tinanong ng... Yun nga eh. Tinatanong natin. Ang bihira. Yun, ano yung may papayo mo sa mga katulad natin na mga nagsisimula o maaaring balang araw maging content creator din, kagaya nyo, kahit sa atin. Ano yung sa tingin mo, kasi ikaw nakaranas ka ng ganyan, although nakaranas din naman kami pero hindi ganun kaano ba, kasolid o kalala. So wala lang sa akin, kuya. Ganun. Para sa akin kasi, Ganun. hindi, sa reality kasi, nung wala pang part 4, medyo malala talaga. Hindi lang medyo, malala talaga. So ano yung pwede mong ipayo sa mga, kasi baka maring mangyari sa amin, sa isa sa amin, o sa mga nakapanood sa atin na kahit mga viewers nga minsan di ba, kung mapapansin mo sa comment, nagkakaanohan sila, nagkakasagutan. Ano yung pwede mong maipayo sa kanila? Siguro matutong mag-ano na lang. Mag-ano yun? Ano ba? Pagka ganon, siguro wait lang, isip ako ng pwede kong ipayo. Ito based sa experience mo. Sa experience ko. Hindi mo kailangan... Nag-iisip ka ba? Balik ko lang doon sa sinabi ko kay kuya kasi medyo na ano ko eh. Hindi pwede kay kuya yung mag-aasta ka. Mag-aasta ka na matapang ka. Pero isang tabo lang ang tapang mo. Nako. Sigurado kakapusin ka na business. Kakapusin. Yung tapang mo isang tabo lang. Tapos pag binigyan ka na ni kuya, yung dala ni kuya isang drum. Isang lawa. Isang lawa. Nako. Nga. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira. Ayun. So ako na, magpapayo na ako. Tayo ka na. Siguro na lang. Yun, matuto na lang siguro matuto na lang tayong wag nang patulan. Kasi kung papatulan mo, wala ka rin namang mapapala kung papatol ka sa mga bashers yun din, matutong maging immune. Paulit-ulit yung Ano yun, immune ko. John? Kung sakaling nasaktan ka, magwawalang kibuka na lang ba? Kung, di ba? Hindi ba makatwiran na sagutin mo sila kasi nasasaktan ka na? Maaari naman, kuya. Kaso nga lang, sa isip ko kasi, para sa akin tapos na nila ako i-judge eh. At saka mas kilala ko naman yung sarili ko. Tsaka hindi totoo. Oo, na hindi totoo. So bakit ko pa kailangan, yun na yung tingin nila sa akin. Diba? Pero, eto talaga ako eh. Diba? Eto naman talaga ako. Kaysa naman magpaka-plastic ako, ano ba naman yan? Pag halimbawa, di ba, palagi mo sinasabi immune ka na. Immune ka na. Di ko na pinapansin yan. Paano kung halimbawa, i-bash ka, makaranas ka ng pambabash na as in, sinasama na buong pamilya mo. Anong mararamdaman mo nun? Ano mo na lang ba? Halimbawa, ganun isama si Kuy, isama si Bay. Buong pamilya kayo, binash nung isang tao na yon. Ipapairalin mo pa ba yung pagiging immune mo? Yung totoo, kasi... Yung totoo. Kasi nasasama na yung anak ko eh. Oo, may nabasa ko minsan na nagko-comment na sinama nga si Kuy Kuy. Yung totoo, nagpa-type na ako eh. Gusto ko na talagang replyan. Bakit, sa isip ko, bakit pati anak ko? I-bash nyo na ako lahat, saktan nyo na ako lahat. Wag nyo lang sasalingin yung anak ko. Wag nyo idadamay kasi
walang kamuwang-muwang yung bata. Pero naisip ko kasi, kung papatulan ko tong taong to, hindi parang mas bumaba pa ako sa level niya. Kung papatulan ko pa siya. Diba? Tsaka, siguro may, yung taong yun, kung may anak ka man, huwag naman sanang maranasan ng anak mo yung mga ganung bagay. Kasi yung nabasa ko yung na-comment, parang may, ano ba yun, basta patungkol kay Kuy Kuy na sobrang nainis talaga ako na, sabi ko, ano pang klaseng tao to? Bakit pati yung batang walang malay, dinadamay? Bakit pati itong anak ko, ganon. Pero, yun nga, ayokong bumaba sa level, ganon yun. Ayokong bumaba sa level niya. Mababa ka na nga, ba't ko pa bababaan, di ba? Yun. Kasi parang pagkalimbawa, pagka pinatulan mo siya, mas masahol ka pa sa kanya. Oo, yun. Ba't na yung pagkakaiba? Walang pinagkaiba, di ba? Right, partner. Alright na. Ayun na lang ang masasabi ko sa iyo, John. Okay na ba tayo? Ikaw kung may tanong ka pa. Ayun ang masasabi ko na lang kay John. Kasi, yun nga, may din ako dati na may napanood ako. Sabi niya, hindi ka naman, hindi ka makikilala kung wala kang basher, di ba? Totoo din yun. Kasi ang taong binabash, halimbawa, parang pinag-uusapan ka eh. Halimbawa, hindi ka kilala ng isang tao, tapos binabash ka nung kilala niya. Parang pag-uusapan ka, yan, ayoko sa ganyan. Siyempre, yung walang kaalam-alam na tao, kung sino ba yun si Junjun, mag-uusisa. Hahanapin ka ngayon. Kaya nakikilala ka, kaya congrats dyan. Uy! Ay! Natatakot po sila mga ka-business. Ting! Ting! Alright. Di ba mga ka-business? Iwas-iwas. Baka may mensahe ka sa mga ka-business natin. May gusto kang sabihin sa kanila. Papasalamat. Ayan. Unang-una gusto ko lang magpasalamat kila ate, kila kuya kasi nahasa yung talent ko. Ay, may talent pala ako, charot. Hindi, siyempre, mahirap yung yung prank na yun talaga. Yun, sa lahat ng prank po, yun yung isa sa pinakamahirap talaga na nagawa namin kasi bigay todo di ba? At saka talaga siya, makatotohanan. Kahit naman kayo, di ba, napaniwala talaga. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi yun nga, nasa yung talent ko. Tsaka di naman, yung naman kasi na yun, parang ganun na nangyari. Parang kung totoong nangyari yun, parang may lesson learned din. Yun, kung totoong nangyari, yun nga lang, prank naman po yun. Tsaka gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong naging concerned po sa nararamdaman ko na yun nga po, yung parang pinababa yung moral ko. Honestly po, hindi ko po naisip yung mga ka-business kasi yun naman po ay sarili ko pong desisyon na yun, maungkat nga yung nakaraan para lang din mapaniwala si Bornok na yun ay totoong prank. Pero nagpapasalamat po ako sa concern niyo po. Maraming salamat po. Doon naman po sa mga nang-bash or nang-judge agad-agad. Sana po next time, panoorin niyo po ng buo. Kung may nakalagay po na itutuloy, bago po kayo mag-comment, kasi yung iba kasi napapansin ko, kaka-open pa lang ng video, nagko-comment na ng masama, hindi pinapanood ng buo yung video. Panoorin niyo po kasi mga ka-business, bago kayo magsipag-comment, para naman hindi kayo makasakit or makapag-judge agad ng tao. Kasi diba? parang yan halimbawa, nanood ka nung una pa lang, tapos nag-comment ka na, nagsalita ka na, pagdating sa dulo, parang babawiin mo. May iba na nababasa kung may edit. Parang mapapahiya ka nun di ba yung iba may nabasa pa kung nakalagay edited, di ba? Ibig sabihin, edit nila yung comment nila. Kasi siguro napahiya sila sa sarili nila. Parang ganun, di ba? Kaya sana mga ka-business, iwasan po natin yung mga ganung klaseng bagay na judge agad, comment agad nang hindi napapanood yung buong video or buong detalye ng Yun po. Papahiya ka kasi nun, di ba? Halimbawa, parang sa totoong buhay, nagnakaw ng pero ang totoo, hindi pala. Diba? So, ikaw ngayon ang ang sinasabi mong nagnakaw, hindi naman. Hindi, pahiya ka ngayon, diba? Mga business, okay na? Yun, so, meron lang akong idadagdag, partner, Jun, kasi nung nakaraang mga video, nasabi nga ni Kuya na parang may mga nagko-comment na dahil daw sa prank na yun,
sa ginawa ni Kuya, parang kasalanan daw ni Kuya na nagkasala sila sa Diyos. Binanggit po kasi doon yung salitang Diyos. So parang sinasabi doon na kung hindi sana ginawa ni Kuya, hindi kami magko-comment. Ito lang po masasabi ko, huwag po sana kami masasaktan mga ka-business. Huwag po sana nating isisi sa iba. Ibabalik ko lang po yung tanong sa inyo, sa mga nang bash at nagsabi ng ganon, kung sino man po kayo. Hindi po kaya kasalanan nyo kasi hindi po kayo nagtimpi ng inyong emosyon sa mga oras na yun. Kasi baka kasalanan nyo po. Kasi nga hindi sila nagtimpi, nagsalita na agad sila. So nakikita ko doon, hindi yun na kasalanan ni Kuya. Kasi nga bago pa namin gawin at hindi naman ipapahintulot ng Diyos na mangyari yun kung talagang hindi. Diba? So, kasi ano pa lang yan pinaplano pa lang ni Kuya, alam naman pa yun. Kaya binabalik lang natin yung tanong sa kanila. Baka kasalanan niyo po. Yung mga para sa mga nang-bash lang dito, sa mga nang-bash. Kasi hindi ko po ini-insist na talagang kasalanan niyo. Gusto ko lang po ma-realize nyo na baka kasalanan niyo rin po kasi hindi po kayo nagtimpi. Nag-comment agad kayo na hindi po natatapos lahat ng video. Yun lang po para sa akin. At saka kasi Kuya, yung prank kasi na yun, paglalambing kasi yun ni Papa Dins, di ba, kay Kuya? Para kasi imaginein mo naman itong mga kagwang na to, ilang taon sila dito, di ba? Pero si Bornok 2 buwan pa lang naging kagwang na. Yung pong prank kasi na yun po kasi talaga, ano po yun ni Papsi, lambing niya yun kay Kuya. Na maging kagwang para mapatunayan din, at least di ba po, napatunayan kung deserve ba si Bornok o hindi na maging parte ng kagwang. Right. So ayun partner, maraming salamat sa napakagandang sa pagpapa-unlock mo sa amin. So salamat, hindi mo ba kami pakakapihin? kasi ganun yung programa natin. Di ba dapat kayo ang magpapakape? Kung sino yung i-interviewin natin, yung magpapakape. Ay, ako, nabaliktad yan. Kasi binigyan ka namin ng pagkakataon makapagsalita. Napakasikat ng segment na to. Oo, grabe, buong mundo ang... Bibili ba muna ako ng kape, Kuya? Bahala ka. Basta importante, may kape kami. Huwag na, baka hindi kayo makatulog eh. So ayan, maraming salamat mga ka-business. At hanggang sa muli, sana kita-kita tayo sa mga susunod na video, sa mga susunod na vlog, at sa mga umabot sa video na to sa dulo. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Ka-Business channel. Sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, and syempre, Thinking Body, The Macho Man. Maraming salamat po sa kasama sa amin. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat po, Junjun. Maraming salamat po. Maraming thank you. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po mga business.